Welcome back mga bossing sa channel natin. Sa mga hindi pa na-resubscribe ay mag-subscribe na po kayo dahil malaki ang tulong ito sa paglago ng channel natin para mas lalo ako ganahan sa pag-upload. Ipagpatuloy na natin ang Global Freeze Zhangyi ang hari sa Apocalypse. Nang makita ang pagpupursige ni Zhu Yongke, walang pagpipilian ang crew kundi buksan ang hatch. Ang espasyo sa ilalim na kabin ay hindi maliit, ngunit bilang isang bodega, ang bawat silid ay medyo malaki. Karaniwan 12 ng mga tao ang nakatira sa isang silid. Ang liwanag ay hindi masyadong sapat, ang mga ilaw ay nakabukas sa gabi, at sa araw ay mayroon lamang mahinang liwanag na nagmumula sa matataas na bintana. Pagkabukas pa lang ng hatch ay agad na nakuha ng tunog ang atensyon ng lahat. Mula noong huling kaguluhan sa ilalim na kabin, pinalakas ni Lao Tian ang kanyang pamamahala dito. Karaniwang hindi nabubuksan ang pinto maliban kung oras na para maglabas ng pagkain. Kaya't sa sandaling bumukas ang pinto, lumabas ang mga tao mula sa lahat ng silid upang tingnan. Si Zhu Yongke at Sun Wanzi ay bumaba sa hagdan at sinabi habang naglalakad sila. Huwag kang matakot, nandito kami para maghatid ng pagkain sa'yo. Kung may hindi pa nakakain ngayon, pumunta ka dito dali. Sa magiliw ng ngiti sa kanilang mga mukha, sila ay kamukha ng Birheng Maria. Ngunit nang matapos silang magsalita, maraming tao ang sumugod mula sa kani-kanilang silid at nagmamadaling hinablot ang pagkain sa kanilang mga kamay. Masyadong maraming tao. Hindi man nila sinasadyang magtulak sa isa't isa, pinaglaban pa rin ng mga tao sa lower cabin ang dalawang bahagi ng pagkain. Bilang resulta, sina Zhu Yongke at Sun Wanzi ay natumba sa lupa. Hindi sila maasikaso ng iba dahil kung huli na sila ng isang hakbang, walang matitira kahit isang butil ng palay. Parami ang mga tao, at sina Zhu Yongke at Sun Wanzi ay itinulak sa lupa. Maraming paa ang naapakan kaya napasigaw sila sa sakit. Buti na lang at hindi nakaalis sa oras na ito ang crew member na nagbukas ng pinto. Nang makita ang eksenang ito, sumigaw siya, "Itigil mo na ang lahat o bugbugin kita hanggang mamatay." Hinilan niya ang bolt sa isang click. Ang pamilyar na boses na ito ay parang orasan sa lahat, dahilan upang agad nilang ihinto ang kanilang ginagawa at saka itinaas ang kanilang mga kamay. Gayunpaman, sinamantala ng ilang bata ang kanilang maliit na sukat at sumiksik sa karamihan. Ibinagsak nila ang kanilang mga sarili sa lupa at desperadong itinapat sa kanilang mga bibig ang mga palay na nahulog sa lupa. "Kayong mga bastos, gusto mong magrebelde? Umalis ka dito!" Mabangis na bumaba ang tripulante na may dalang baril, at pagkatapos ay mabilis na tinulungang makatayo sina Zhu Yongke at Sun Wanzi. "I told you, this place is very dangerous." Gutom na sila ngayon, gusto na nilang kumain ng tao. Kayong dalawa ay mga taong may mataas na katayuan. Mangyaring subukang pumunta sa mga lugar na tulad nito ng kaunti hanggat maaari sa hinaharap. May bakas ng pagiging mapaglaro sa labi ng crew member. Si Zhu Yongke at Sun Wanzi ay labis na natakot sa nangyari kaya namutla ang kanilang mga mukha. Bagamat 10 segundo lang ay naapakan na sila ng hindi mabilang na mga paa. Kung medyo matagal pa sa gabi, baka naapakan na sila hanggang mamatay. Wala nang pakialam ang dalawa sa pag-uusap tungkol sa sitwasyon at tumakas mula sa ilalim ng kabin sa takot. Nagpakita muli ng mabangis na ekspresyon ang tripulante, itinutok ang kanyang baril sa kanila at sinabing, "You are a bunch of bastards. You are ungrateful for bringing you food. You deserve to starve to death." Ang mga tao sa kabin ay hindi naglakas loob na sumagot at ibinaba ang kanilang mga ulo upang ipahayag ang takot. Malamig na bumuntong hininga ang tripulante, umalis sa hagdanan, at saka nilok ang hatch gamit ang isang malaking kadena. Sa sandaling magsara ang pinto ng kabin, nagsimula muli ang away at hiyawan sa kabin. Umalis sina Zhu Yongke at Sun Wanzi sa sobrang kahihiyan. Hindi sila naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo at tumingin sa paligid sa takot na makita sa kanilang kahihiyan. Walang choice ang dalawa kundi bumalik sa kwarto ni Zhu Yongke nang nagmamadali. Pagkapasok niya sa silid, hindi napigilan ni Sun Wanzi ang mapaluha. Ang temperatura sa silid ay nag-activate sa nerve function ng balat ni Zhu Yongke at nakaramdam siya ng matinding pananakit sa maraming bahagi ng kanyang katawan. Kung titignan mabuti, makikita mo na kung saan-saan may mga pasa at maraming marka ng sapatos sa damit. Paano nila nagawa ito? Napabuntong hininga si Zhu Yongke sa sakit at sinabing may halong pighati at galit. Napaluha si Sun Wanzi at umiyak, talagang miserable sila. Mabubuting tao sila noong nasa isla sila.
Ngunit ngayon sila ay naging parang mabangis na hayop para sa kaunting pagkain. Kung mayroon silang sapat na pagkain, hindi sila magiging ganito. Galit na sinulyapan siya ni Zhu Yongke, nakaramdam ng galit sa kanyang puso. Kahit na muntik na siyang matapakan hanggang sa mamatay, mayroon pa rin siyang mood na magmalasakit sa iba. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang lohika ni Sun Wanzi ay may kabuluhan. Ano, may sapat ka bang pagkain noong nasa isla ka? Humihingal na tanong ni Zhu Yongke. Mabagal na tumango si Sun Wanzi, kadalasan ang mga lalaki ay lumalabas upang maghanap ng pagkain at kaming mga babae ay hindi lumalabas. At biglang huminto ang kanyang boses at ang kanyang mukha ay biglang naging sobrang pangit. Hindi na kailangang sabihin, malamang na iniisip niya si Yamada Masanami. Pero ano ang susunod nating gagawin? Ito ang pinakamalaking problema ngayon. Umupo si Zhu Yongke sa kama. Nakakita siya ng mga painkiller at bendahe mula sa kahon ng gamot. Pasimpleng nilagyan niya ng gamot ang sarili at saka nilagyan ng benda. Sa kabilang banda, nag-aalala sila tungkol sa paglutas ng problema sa pagkain para sa mga tao sa ilalim ng kabin. Nag-alinlangan si Sun Wanzi at hindi maipaliwanag kung bakit. Saan siya nanggaling? Sa sandaling ito, nagising si Tommy sa boses ng dalawang tao at muling umiyak. Sumasakit ang ulo nilang dalawa at nagmamadaling lumapit si Sun Wanzi upang aliwin ang bata. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Tommy lately. Mahilig siyang umiyak at napakahina ng kalidad ng pagtulog. Lagi siyang nagigising. Hoy, baka lahat ng bata ay ganito. Nakatuon muli ang atensyon nilang dalawa sa pag-aalaga kay Tommy at halos lahat ng lakas nila naubos ng bagay na ito. Tungkol naman sa issue ng pagkain para sa mga pasahero sa lower cabin, pansamantalang nakalimutan nila ito. Kung tutuusin, sa subconscious mind ni Zhu Yongke, pakiramdam niya, kahit hindi niya ito pinansin pansamantala, walang seryosong mangyayari. Anyway, hindi talaga mamamatay sa gutom ang mga tao kung laktawan nila ang ilang pagkain. Sa oras na ito, sa ibabang bahagi ng cabin, isang matinding labanan ang sumiklab sa dalawang kahon ng tanghalian. Noong una ay ang banggaan at alitan lang dulot ng pag-agaw. Pero nang magkabanggaan sila, mas lalong lumaki ang galit at nauwi sa away. Maraming tao ang binugbog hanggang sa mabugbog ang ilong at mamaga ang mukha at may dumugo pa. Pero nang humingi sila ng tulong sa crew sa labas, nagbingi-bingihan sila. Biruin mo, lahat sila ay nasugatan sa kanilang sarili sa pagtatangkang magpakamatay. Paano nila hihilingin kay Ieyaezu na gamutin sila? Iwanan lamang sila sa kanilang sariling mga aparato. Ang bawat isa ay bumalik sa kanilang mga silid na malungkot, nagdila sa mga sugat ng isa't isa. Gayunpaman, maraming tao ang nagkakaisang tumingin sa pinakamalalim na silid sa loob. Ang mga huling taong sumakay sa barko, ang mga stowaways, ay nanirahan doon. Sa umpisa, hindi nila alam na may taong nagkukumahog sa bangka. Kaya't sinisi ko na lang ang kalupitan ni Zhang Yi at ng iba pang nakasakay sa problema ng kawalan ng sapat na pagkain araw-araw. Ngunit ngayon ay lumabas ang katotohanan at napagtanto nila na ang kanilang pagkain ay ninakaw ng magnanakaw. Hindi sila makakain ng sapat dahil lumitaw ang mga parasito sa kabin. Biglang nag-alab ang sama ng loob. Lalo na kapag oras na upang iligpit ang pagkain, ang damdaming ito ay nagiging partikular na matindi. Hindi ito ang unang beses na nag-away sila ngayon. Nagsimula silang mag-away sa almusal at muli sa tanghalian. Sa lower cabin, unti-unting kumakalat ang pagkabalisa. Kapag ang lahat ay nagugutom, sila ay nakakahanap ng mga parasito na nagnanakaw ng kanilang pagkain sa paligid. Ang damdamin ay hindi maaaring ilarawan sa ibang paraan maliban sa puot. Ang lahat ng ito ay ang mga sumpain na stowaways. Kung hindi dahil sa kanila, magiging maayos tayo. Nasaan na kaya ako ngayon, kulang sa pagkain at binubugbog? Mabuti sana kung hindi na lang sila sumakay. Speaking of which, sinadya daw sila ng babaeng nagdangalang Zhu. Damn it, it's a bitch too. It's all her fault for making us so much suffering. Ele, hinaan mo nga ang boses mo, tutal, kailangan nating bantayan ang mga mukha nila ngayon. Huwag mong marinig, baka itapon ka sa dagat para pakainin ang mga pating. Kahit na ang mga tao ay nagalit sa kanilang mga puso, hindi sila nangahas na gumawa ng anumang karagdagang aksyon. Kung tutuusin, may mga sandatahang lakas tulad ni Zhang Yi na namamahala. Kung maglakas loob silang magsimula muli ng malakihang laban, baka itapon sila sa dagat para pakainin ang mga pating. Pero kaya mo bang tiisin ng ganito?
Nadismaya sila at nataranta. Sa gilid ng Fisherman's Gang, si Ludahay, Rongi, at Yugang ay nakaupo sa isang sulok, nagtatago sa kadiliman. Ang mabangis na mga mata ni Ludahay ay kumikinang nakasingtalas ng isang kutsilyo sa mga anino. Matapos ang katapusan ng mundo, nakapatay na sila ng mga tao, at ang kanilang mabangis na aura ay nagpatakot sa mga ordinaryong tao na lumapit sa kanila. Tumingin si Ludahay sa direksyon ng stowaway guest room na may malungkot na mga mata. We have to find a way to deal with these dogs. Otherwise we will never get the food we deserve. Malamig na sabi ni Ludahay. Tumingin sa kanya si Rongi at Yugang, Kuya, mahirap hawakan ang bagay na ito. Nasa barko ito. Kung gagawin natin ang anumang bagay sa ating kalooban, baka maparusahan tayo ng mga tao sa itaas. Huminga ng malalim si Ludahay at galit na sinuntok ang bedboard. Alam ko rin. Hindi mo na kailangan ipaalala. Napuno ng galit si Ludahay. Kung maaari ay talagang gusto niyang magkaroon ng matinding away sa mga taong iyon. Gayunpaman, napakahirap makamit ang layuning ito. Katamtaman ang relasyon sa pagitan ng ibang mga pasaherong sakay. Tila napagtanto ng mga stowaway na may mali sa kanilang sitwasyon, kaya nagtipon sila at naging pinakamalakas na puwersa sa ilalim ng kabin. Para silang mga lalaking elepante na walang pangil, ngunit sila ang pinaka-agresibo. Ang kawalang kasiyahan ay kumalat sa buong lower cabin. Ngunit walang nagalit kay Zhang Yi at sa mga tauhan. Mayroon silang mas mahusay na target at iyon ay ang mga stowaways. Sa oras na ito, sa silid kung saan naroroon ang mga stowaways, ang hatch ay nakakandado ng mahigpit at hinarangan ng mga labi mula sa loob. Sa grupong ito ng mga tao, may mga tao mula sa maraming bansa, ngunit karamihan sa kanila ay marunong magsalita ng British at ang ilan ay bihasa sa Chinese. Mayroong 22 tao sa kabuuan. Ang kapaligiran sa silid ay sobrang solemn sa oras na ito, at lahat ay nagtipon malapit sa isang kama sa gitna. At kasama nila ay 3 lalaki. Makikita sa kanilang mga posisyon na ang pinuno ay isang lalaking nasa edad 50 at may mahabang buhok na nakaupo sa kama. Siya ay nagmula sa bansang Marais at isang real estate tycoon na nagsimula sa isang gang na pinangalanang Zaku. At sa tabi niya ay may 2 pang tao. Ang isang lalaking may slim figure, dark skin, at may taas na higit sa 1.9 meters ay isang sanda athlete na nagngangalang Elod. May isa pang tao na halos 1.7 metro lang ang taas, may mailap na buhok at kayumanggi ang balat. Siya ay isang Muay Thai boxer na nagngangalang Yamat. Ang 3 taong ito ay ang 3 pinuno ng Stowaway Gang. Sa simula pa lang nang sumakay sila sa barko, lihim na nabuo ang naturang puwersa. Ang layunin ay magkaroon ng kapangyarihang lumaban kung may makatuklas nito balang araw sa hinaharap. Ang silid ay dimli ilaw, at si Zaku ay may hawak na ugat na hinugot mula sa isang banig sa kanyang bibig. Siya ay isang malakas na naninigarilyo, ngunit bago sumakay sa barko, ang lahat ay mahigpit na siniyasat at kinumpiska ang mga armas, kagamitan sa komunikasyon at maging ang tabako. Ito lang ang paraan para mabigyang kasiyahan niya ang kanyang pagkalulong sa sigarilyo. Zaku, napakamali ng atmosphere sa barkong ito. Sa tingin ko gusto tayong salakayin ng mga baboy na yon, ano ang dapat nating gawin? Kumunot ang noo ni Elod at nag-aalalang tanong kay Zaku daw. Mayroong higit sa 100 tao sa ilalim na kabin, at ang kanilang bilang ay mas mababa sa 1/5. Ngayong nalantad na ang pagkakakilanlan ng mga stowaways, dapat magalit ang iba sa pag-alis ng pagkain na pag-aari nila. Kapag pumutok ang damdaming ito at sumiklab ang away, hihigit sila sa bilang. Mukhang nag-aalala rin ang ibang stowaway sa kabin, sa takot na sundan nila ang yapak ng mga nyon na yon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkarinig ni Zaku nito, napatingin siya kay Elod na nakataas ang kilay, sa katumawa ng ihehehe. Ano, natatakot ka ba? Nakangiting tanong ni Zaku, puno ng kalmado at kalmado ang mukha. Bilang isang sikat na lider ng gang sa Marais, lahat ng uri ng malalaking eksena ay nakita niya. Kanina pa siya low profile dahil ayaw niyang maakit ang atensyon ni Zhang Yi at ng iba pa. Ngunit ngayon ay nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. At nilinaw din ni Zhang Yi na ayaw niyang pakialaman ang nangyari sa kabin sa ibaba. Tapos, hindi na niya pipigilan ang sarili niya. Nang makita ito, mabilis na pinuri ni Elod, Zaku, ano ang iyong plano? Nakikinig kaming lahat sa iyo. Ang isang grupo ng mga wallflower ay walang sariling ideya, kaya wala silang pagpipilian kundi sundin si Zaku.
Zaku, sabihin mo sa amin kung ano ang dapat naming gawin. Hanggat nabubuhay kami, makikinig kami sa iyo. Pinikit ni Zaku ang kanyang mga mata. Well, simula ngayon, ipapaalam ko sa kanila kung sino ang totoong hari sa kabin na ito. Maghintay hanggang sa oras na upang ilagay sa pagkain sa gabi. Lumapit si Xi Changming na may dalang timba ng bigas gaya ng dati. Bagamat ang mga kondisyon ng pamumuhay sa ilalim na kabin ay ang pinakamasama, hindi pinahintulutan ni Zhang Yi ang sinuman na tratuhin sila na parang mga hayop. Nagbibigay pa rin ng pagkain batay sa dami ng tao. Ang pagkain sa bawat silid ay mahigpit na pinaghihiwalay, higit pa o mas kaunti ayon sa bilang ng mga tao. Bumaba si Xi Changming, inilagay ang pagkain sa mga balde, at pagkatapos ay sumigaw, handa na ang hapunan. Sa bawat silid, dumating ang mga taong responsable sa pagkolekta ng pagkain at gustong kunin ang mga pagkain sa kani-kanilang silid. Ngunit sa sandaling ito, ang lahat ay nakarinig ng mga yabag na nagmumula sa likod ng kabin. Crash! Lahat ng tao sa isle ay tumingin sa subconsciously. Pagkatapos ay nakita nila ang isang pagsabog ng madilim na ulap na mabilis na naglalakad patungo sa gilid na ito. Inilagay ni Zaku ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at naglakad sa harapan na walang ekspresyon ang mukha. Ang kanyang kaliwat kanang kamay, sina Elod at Yamat, ay sinundan ng mabangis na ekspresyon sa magkabilang gilid. Sa oras na ito, ang mga stowaways ay ganap na nagbalakayo sa kanilang sarili ng pribado, lalo na ang nakakatakot na aura mula sa gang ni Zaku, na agad na nagpaatras sa maraming tao sa takot. Si Lu Dahai ang responsable sa pagkuha ng mga pagkain sa kanilang silid. Nang makita ang hitsura ni Zaku at ng iba pa, nagkaroon siya ng premonisyon. Mabuti. Bakit mo dinadala ang napakaraming tao dito para kumuha ng pagkain? Maingat na tanong niya. Nagtanong lang si Lu Dahai. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang naghihintay sa kanya ay isang matinding sipa ng tuhod mula sa Muay Thai fighter na si Yamat. Bagamat maganda ang physical fitness ni Lu Dahai, tinamaan siya ng husto ng isang profesional na Muay Thai boxer, kaya umayos siya ng tuwid na parang hipon at bumagsak sa lupa na umuungol sa sakit. Lumapit si Zagu, kinuha ang isang stack ng mga plato ng hapunan, at pagkatapos ay itinutok sa ulo ni Lu Dahai at binasag ito. Bang! 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 Ang ulo ni Lu Dahai ay nabasag at dumudugo, ang kanyang mga mata ay napuno ng mga bituin, ang kanyang mga tainga ay nagpanting, at siya ay nanghihina na. Hindi tumigil si Zaku, bagkus ay nagpatuloy siya sa paghampas sa kanyang ulo ng malakas. Hindi man lang siya nagpapigil, parang gusto niyang pumatay. Ang ganitong uri ng walang awa na aksyon ay nagpatakot sa lahat ng naroroon, kaya hindi sila nangahas na magsalita. Narinig ni Ron Lee at Yugang ang ingay at tumakbo palabas. Nang makita nilang binugbog si Lu Dahai, nagmura sila at sumugod. Dahil dito, lumapit sina Elod at Yamat at direktang nakipag-away sa kanila. Bagamat may magandang physical fitness ang dalawang mangingisda, malayo pa rin sila sa mga profesional na manlalaban. Higit pa rito, may iba pang katulong ang mga stowaways, at pinaulanan sila ng mga kamao at paa. Hindi nagtagal ay binugbog ng husto ang tatlong magkakapatid na parang mga asong patay na bumagsak sa lupa. Ikaw wag ka nang lumaban. Ang ilang mga tao ay hindi na makayanan, kaya't matapang silang lumapit upang pigilan sila. Kung patuloy tayong lalaban, alerto natin ang mga tao sa itaas. Matapos marinig ito, tumigil si Zaku. Inihagis niya ang plato sa kanyang kamay sa lupa at dinuraan ang ulo ni Lu Dahai. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at sinabi sa lahat na may malaking pagmamataas. Simula ngayon, ang order sa kabin na ito ay muling itatag. I have the final say from here on, kumain muna tayo kapag araw-araw na inideliver ang pagkain. Tandaan, ito ang mga patakaran. Natakot ang lahat sa mga kalupitan na ginawa ng mga stowaways kanina lang. Kahit galit na galit sila sa loob, walang handang tumayo at maging pinuno sa oras na ito. Sumenya si Zaku sa kanyang dalawang tauhan, at agad silang lumakad ng matakaw, pumili ng 2 bariles ng pinakamasarap na pagkain, at kinuha ang mga ito. Ang ilang mga tao ay labis na nasasabik nang makita nila kung gaano kalakas si Zaku, pakiramdam na tila sila ay may malaking kapangyarihan at maaaring kontrolin ang ibang mga tao sa kabin sa kalooban. Kaya lumakad siya at gustong kumuha ng mas maraming pagkain. Gayunpaman, binigyan siya ni Zaku ng malamig na tingin na nagpapahiwatig na hindi niya dapat gawin ito. Umatras ang lalaki na galit na galit.
Ngunit ngayon, 2 beses na silang nakaani ng pagkain gaya ng dati at sa wakas ay makakakain na sila ng buo. Tumabi si Zagu kay Ludahay at mayabang na naglakad papunta sa kanilang silid. Mayroong higit sa 100 tao sa iba pang mga silid sa paligid, ngunit walang nangahas na tumayo at magsalita. Hanggang sa nawala ang mga stowaway sa koridor ay may tumingin sa mga natitirang balde ng pagkain. Ang hindi gaanong pagkain ay kinuha na ng mga stowaways. Sa madaling salita, ang natitirang pagkain ay hindi gaanong nakakain. Noong nakaraan, mayroon silang ilang uri ng tacit agreement na huwag agawin ang mga pagkain ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagbago ang sitwasyon. May mabibilis na kamay at mabagal na kamay at walang nangahas na sumugal. Hindi alam kung sino ang nagsimula, halos lahat ng tao sa silid ay sumugod patungo sa natitirang pagkain. Ang dagundong, panaghoy at karahasan ay kusang kumalat sa buong koridor. Si Ludahay at ang dalawa pa ay binugbog hanggang sa halos mawalan na sila ng malay. Sa huli, sinubukan ng ilan sa kanilang mga kaibigang mangingisda ang kanilang makakaya na kalagkarin sila palabas ng karamihan na pinipigilan silang maapakan hanggang mamatay. Ang mga tao sa ibang mga silid ay hindi nangahas na kumilos laban sa mabangis na si Zaku at iba pa. Sa halip, nagsimula silang mag-away sa kanilang sarili dahil sa pagkain. Stowaway Gang. Walang inaasahan na magiging ganito ka-smooth ang araw na ito. Mayroong higit sa 20 sa kanila at pinigilan nila ang higit sa 100 iba pang mga tao. Walang magawa akong nanonood habang pinipili nila ang pinakamasarap na pagkain at binubugbog ang mga tao, ngunit hindi man lang sila nangahas na umutot. Umupo si Zaku sa kama at kumain ng isang malaking pagkain, at ang iba ay nagkaroon din ng buong pagkain sa unang pagkakataon. Lalong lumalim ang kanilang pagtitiwala kay Zaku, at pinatibay nila ang kanilang paniniwala sa pagsunod kay Zaku. Hinawakan ni Elod ang kanyang trabaho at lumapit kay Zaku at pinuri siya, Zaku, napakagaling mo. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa iyong momentum, maaari mong takutin ang iba na huwag gumalaw. Nang marinig ito, tumikhim si Zagu. Pawang tupa ang mga iyon. Basta malupit ka, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban. Itinaas niya ang kanyang kamao habang nagsasalita, para lumabas at lumaban, umaasa ka sa momentum at utak. Gaano man kalaki ang mga tupa, hindi sila. Pagkatapos ay hinihintay nilang matapos ang pangangaso ng mga leon, at natutuwa sila na hindi sila ang binibiktima. Pagkatapos ay nakakalimutan nila ang panganib at patuloy na kumakain ng damo ng masaya. Sumang-ayon ang lahat. Marahil ay maaari nilang malaman ito, ngunit gaano karaming mga tao ang makakagawa nito. Ang nakababatang kapatid na lalaki na nagplano na kumuha ng mas maraming pagkain ay nagtanong sa pagkalito. Ngayong tinakot na natin sila, bakit hindi natin kunin lahat ng pagkain? At mag-iwan para sa kanila. Napatingin si Zaku sa iba. Ang ilan sa kanila ay nag-isip at tila naiintindihan ang ginagawa ni Zaku. Ngunit karamihan sa mga tao ay nakahawak sa kanilang mga tiyan, malinaw na ang pagkain na ito ay hindi makabawi sa pamatagalang gutom. Dahil sa gutom, lahat sila ay gusto ng mas maraming pagkain. Ipinaliwanag ni Zaku, huwag itulak ang mga lalaki sa ibaba sa isang sulok. Maging ang mga tao sa aming gang ay kadalasang nag-iwan ng paraan pa. Ang iba kung hindi, kahit isang tupa ay hindi malalaman kung ano ang gagawin nito pagkatapos na makorner. Ngunit, tumawa siya ng masama, hanggat nag-iwan ako sa kanila ng kaunting pag-asa na mabuhay, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na labanan ako. Naliwanagan ang mga tao sa paligid niya. Zaku, ang galing mo talaga. Kasama ka rito, hindi na namin kailangang mag-alala tungkol sa pagkakaroon ng sapat na makakain sa hinaharap. Mabuti na lang at may malaking tao kaming tulad mo na mamumuno sa amin. Naka-cross-legged si Zaku sa kama, ninanamnam ang mga papuri ng mga taong nakapaligid sa kanya. We can't be too careless. At least may unstable factors pa rin. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumingin sa itaas, na parang sa kubyerta, nakikita niya ang gitnang kabin at itaas na kabin sa itaas. Ang sandatahang lakas sa itaas ay kasalukuyang hindi natin kayang saktan. Subukang huwag gawing masyadong malaki ang mga bagay at huwag pumatay ng mga tao kung kaya mo. Sa ganitong paraan, ligtas tayong makarating sa kabilang panig at magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Lahat ng ginawa niya ay talagang isang sugal. Ang taya ay walang pakialam si Zhang Yi sa maliliit na laban sa ibaba. Medyo tumpak si Zaku pagdating sa paghusga sa mga tao.
Napanatili ni Zhang Yi ang pakiramdam ng kawalang interes sa mga taong ito sa barko mula simula hanggang wakas. Maliban na lang kung magseryoso ang mga bagay at magalit si Zhang Yi, wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ng mga tao sa ilalim ng kabin. Ang lahat ay nakasalalay sa kapalaran. Ang magagawa natin ngayon ay subukan ito. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng sapat na mabangis na kapangyarihan ay matatakot ang iba. Sina Lu Dahai, Rong Yi at Yugang ay binugbog hanggang sa mamatay na may mga bugbog sa ulo at duguan. Nakita ng mga tao sa barko na sila ay nakakaawa at nagbalak na humingi ng tulong at hayaan ang mga doktor sa barko na gamutin sila. Ngunit mabilis siyang napigilan ng iba. Baliw ka ba? Kung alam ng mga tao sa itaas na may ganitong kaguluhan dito, sinong mananagot kung may nangyaring masama? Pero halata naman na ang mga nagpuslit ang unang gumawa ng hakbang kaya sinasamantala natin. What's the point? Haha, do you think that people will care about our life and death? Sa simula pa lang, alam na ng kapitan na nagngangalang Zhang na kapos tayo sa pagkain, kaya wala siyang balak na asikasuhin ito. Maswerte tayo na may makakasakay sa atin, kaya't huwag ng gulo. Paano kung lahat tayo ay itapon sa bangka kung may asar tayo? Ang mga tao sa barko, sa diwa ng paggawa ng higit pa sa paggawa ng mas kaunti, ay mahigpit na hindi sumang-ayon sa paghahanap ng doktor pa. Bilang karagdagan sa mga stowaways, karamihan sa mga taong sakay ay mga Huaxu National at Overseas Chinese. Sa kanilang mga buto, taglay nila ang magagandang katangian na ipinasa mula sa kaharian ng Huaxu sa loob ng 5,000 taon, nagmamalasakit sila sa mga bagay na walang kinalaman sa kanilang sarili, at hindi sila namamatay para sa kanilang mga kaibigang Taoist. Matapos ang panghihikayat ng mga taong ito, ang mga mangingisda na orihinal na nagplanong tulungan si Lu Dahai at ang iba pa ay nag-alinlangan din. Alam din nila na ang doktor ay babae ni Zhang Yi. Paano kaya napunta ang ganitong marangal na tao sa maruming lugar na ito para tratuhin ang ilang mangingisda? Mga kapatid, hindi naman sa ayaw namin kayong tulungan. Nahihirapan din kami, kaya batiin mo na lang ang sarili mo, uy. Walang magawa ang mangingisdang si Huang Dacheng. Mayroong ilang mga tao sa kanilang silid na may kaunting alam tungkol sa pang-emerhensyang paggamot at binalutan lang nilala. Marahil ay ang Diyos ang nakakaawa, o marahil ito ay dahil ang 3 tao ay namamatay, ngunit lahat sila ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbuti pagkatapos na nakahiga doon buong magdamag. Sa katunayan, ito ay hindi dahil sila ay mapalad. Ngunit nasukat si Zaku nang kumilos siya, at lahat ng mga veteranong miyembro ng gang ay may kanya-kanyang kakaibang kakayahan. Mukhang napakabangis ng pag-atake, na para bang makakapatay ito ng iba, ngunit sa katunayan ay iniiwasan nito ang mahahalagang punto. Si Zaku ay hindi nangahas na gumawa ng malaking bagay sa mga bagay, gusto lang niyang itatag ang kanyang otoridad. Ngunit gayunpaman, si Lu Dahai ay nagkaroon ng bahagyang concussion at sumakit ang ulo na naging dahilan upang hindi siya makabangon sa kama. Si Rong Yi at Yugang ay bahagyang mas mahusay kaysa sa kanya, ngunit nasasaktan pa rin sila sa lahat. Nang makitang sila ay buhay pa, ang mga tao sa kanilang paligid ay nagpahayag ng ilang pag-aalala at walang ibang. Ngunit sa oras na ito, ang apoy ng paghihiganti sa puso ni Lu Dahai ay nag-alab ng husto na buo niyang nilamon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mabubuhay, kaya bakit kita hahayaan na ibuli ako? Nang makita ang mayayabang at dominanteng gang ng mga stowaways sa ibabang kabin, naramdaman ni Lu Dahai ang masamang apoy na sumisibol sa kanyang puso. Ang masamang apoy na ito ay hindi lamang nakadirekta sa kanila. Itinuro ito sa nakapalibot na grupo ng mga pasahero na sobrang duwag at hindi marunong makiisa. Iyeli, lalapit ako para tulungan kang maghanap ng hustisya, at magtatago ka na lang sa likod at parang duwag. Kayong mga bastos, hindi ko kayo mapapatawad. Pero hindi siya makatanggi ngayon. Dahil malubha pa rin ang sugat niya at gutom na gutom, kumain muna siya. Kaya naman, nagkunwari siyang natakot at hindi nangahas na ituloy ang laban kay Zaku. Nang gabing iyon, malalim na, at napakalakas ng tunog ng alon na humahampas sa katawan ng barko sa labas kaya natakpan pa nito ang sunod-sunod na hilik sa kabin. Lihim na ginising ni Lu Dahai ang magkapatid. Halika dito, may pag-uusapan ako sa iyo. Sina Rong Yi at Yugang ay magkapatid kay Lu Dahai sa loob ng maraming taon. Hindi na nila kailangan magsalita si Lu Dahai. Nakita na lang nila ang nakakatakot na mga mata ni Lu Dahai at alam na nila kung ano ang gusto niyang gawin. Palihim na bumangon ang 3 tao sa kama at tumakbo sa banyo. Kuya, kung may gagawin ka sabihin mo lang. Papatayin mo ba yung mga smuggler na yan?
Si Rongi ay may kalbo ang ulo, isang magulo na balbas, at isang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Lahat sila ay nakapatay ng mga tao sa Yanliu Island at napakalakas ng loob. Kanina pa sila binugbog ng mga stowaways at hindi nila kinaya. Malamig na sinabi ni Ludahay, ang mga pagtaas ng tubig na ito ay naging dahilan upang hain. Tuwang-tuwa si Rongi na halos hindi na niya mapigilan ang kanyang boses. Okay, matagal ko na siyang gustong suntukin. Damn it, kung hindi ko siya papatayin, hindi mawawala ang apoy sa puso ko. Napagpasyahan kong baguhin ang aking paraan ng pamumuhay. Ngunit nagtanong si Yugang, paano siya haharapin? Napakaraming tao sa kanyang mga kamay, ilan lamang sa atin ang hindi makakatalo sa kanya. Kailangan ba nating umasa sa mga mahihinang iyon sa barko? Naging mabangis ang mga mata ni Ludahay. Haha, sila. Kung sino ang manalo tutulungan nila, it's totally unreliable. Mukhang nataranta ang dalawa, ano ang dapat nating gawin? Ang masasamang mata ni Ludahay ay parang makamandag na ahas. Ang mga taong kinainisan niya ay ang grupo ng mga stowaways ni Zaku, at maging ang mga pasaherong pinanindigan niya ngunit iniwan siya. May idea ako. Makinig ka na lang. Hininaan niya ang boses at sinabi sa kanilang dalawa ang plano niya. Pagkarinig nito ay baka samuk. Is this possible? Kailangan mo ba talagang gawin to? May mangyayari ba? Malamig na suminghot si Ludahay, kung hindi ka malupit, hindi ka magkakaroon ng matatag na paa. Pinilit nila akong gawin ito. Damn it, hindi sila naglakas loob na umutot ng kami ay binugbog, at ngayon ay magalang na ako sa kanila. Silang tatlo ay hindi mabuting magkaibigan. Nang sabihin ito ni Ludahay, agad na nagpa siya ang dalawa pang tao. Tapos na. Ang mabuting kamatayan ay mas mabuti kaysa sa masamang buhay. Sa tanghali kinabukasan, oras na naman para mamahagi ng mga pagkain. Ang mga kabin sa gitna at itaas na kubyerta ay kalmado din at nasisiyahan sa kanilang mga dekalidad na pagkain. Sina Zuyongke at Sunuansi naman ay abala sa pag-aalaga ng kanilang mga anak at nakalimutan na ang mga bagay sa lower cabin. Nang makita ng dalawa na umiiyak si Tommy, napagtanto nilang maaaring may sakit ang bata, kaya kinailangan nilang hanapin si Zukier para sa tulong. Sinuri ni Zukier si Tommy at tiningnan lang ang kanyang mga kondisyon sa kalinisan upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Ang mga lampin ay dapat napalitan at hugasan ng madalas. Ang balat ng mga sanggol ay napakaselan, at ang mga impeksyong bakteryal ay maaaring mangyari kung hindi ka maingat. Nagkatinginan sina Zuyongke at Sunuansi. Matapos alagaan ang kanilang mga anak sa loob ng mahigit 10 araw, unti-unti na silang nawalan ng pasensya. Noong una, halos hindi ko mapigilan ang ugali ng anak ko. Ang mga taong hindi pa nagpalaki ng mga anak ay hindi mauunawaan ang sakit. Siya ay palaging nais na hawakan, at iyak kapag siya ay nagugutom, naiihi, o nagdudumi, at kahit gaano siya kumbinsihin, hindi siya gagaling. Madalas akong nagigising sa kalagitnaan ng gabi kapag nakatulog ako. Para maalagaan mahirap matulog ng maayos. Nagpalitan sina Zuyongke at Sunuansi, at pareho silang nagkaroon ng dark circles sa ilalim ng kanilang mga mata. Pagod na pagod ang dalawa na sana ay baliwalain na lang ang lahat at hayaan na lang ang lahat. Ngunit ang gulo ay dinala ni Zuyongke. Maliban na lang kung ang panganay na babae, na nagsasabing siya ay isang mabait na babae, ay sakalin ang bata hanggang sa mamatay, lahat ng ito ay matitiis lang niya hanggang sa lumapag mahigit 1 buwan. Oras na para magligpit ng pagkain. Sa pagkakataong ito, maya-maya lang ay lumabas na ang Stowaway Gang. Ngunit walang ibang nangahas na kumilos, ngunit tahimik na tumingin sa dulo ng koridor. Maya-maya, dahan-dahang naglakad si Zaku patungo sa gilid na ito na may nakatabing coat sa kanyang mga balikat at ang mga ugat ng straw mat sa kanyang bibig. Sa likod niya, gaya ng dati, ay isang malaking grupo ng mga tao mula sa Stowaway Gang. Nang makita ang masunuri na anyo ng lahat, labis na nasisiyahan si Zaku. Gaya ng dati, humakbang ang kanyang mga tauhan at pumili ng 2 pinakamasarap na bahagi ng pagkain. Ang iba ay hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa kanila, ngunit hinintay silang makaalis bago kumuha ng pinakamalaking balde ng pagkain. Sa ngayon, ang sistema ng pamamahagi ay ganap na naging agaw. Sa unang taong nakakagambala sa kaayusan, ang iba ay nawawala ang kanilang sama-samang moralidad. Ito ang sirang epekto ng bintana. Kapag ang isang tao ay maaaring makinabang mula sa paglabag sa mga patakaran,
ang mga tuntunin ay maghihigpit lamang sa mahihina at walang kakayahan. Ang mahina ay sumusunod sa mga patakaran, ang malakas ay lumikha ng mga bagong panuntunan. Pagkaalis ni Zagu kasama ang mga smuggler, kumindat si Lu Dahai sa magkapatid. Naglabas sila ng mahaba at manipis na bagay mula sa kanilang mga braso. Ito ay isang punyal na ginawa sa pamamagitan ng paggiling sa dulo ng isang sipilyo. Ang mga bagay sa paglilinis tulad ng mga toothbrush ay hindi mahigpit na hinanap noong una. Kung tutuusin, kung gusto mo talagang pumatay ng tao, kahit isang peres ng medyas ay maaaring gamitin bilang sandata ng pagpatay. Minsan ay nagsilbi si Lu Dahai sa isang selda ng bilangguan, kaya alam na alam niya kung gaano kalakas ang bagay na ito. Nanguna ang 3 tao at naglakad patungo sa mga natitirang balde ng bigas. Nang makita ito, sumugod ang ibang mga tao sa kanilang paligid at sinubukang agawin ito sa kanila. Hinawakan ni Lu Dahai ang isang lalaki na nasa edad 40 at nagpasok ng toothbrush sa kanyang pisngi gamit ang kanyang bats. Iyari, isang tunog. Ang matalim na dulo ng toothbrush ay tumusok sa kanyang bibig. Bagamat matalim ang bagay na ito, hindi ito kasing ganda ng kutsilyo. Dahil dito, kinailangan ni Lu Dahai na gumamit ng higit na puwersa. Nagdulot din ito ng mas malaking pinsala sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Napasigaw siya sa sakit. Si Lu Dahai, gayunpaman, ay may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Napahawak siya sa liig niya at sinuntok ng 2 beses sa lalamunan. Namula agad ang liig ng medyo may edad na at bumagsak ito sa lupa. Nang makita ito ng ibang tao sa paligid niya, ang una nilang reaksyon ay pagtataka. Dahil dati, ang mga mangingisdang tulad ni Lu Dahai ay nakikisama sa kanila. Pinaparamdam pa nito sa mga tao na napakamatuwid ng malaki at makapal na lalaking ito. Bago pa man magdesisyon ang lahat na humingi ng hustisya kay Zhang Yi, si Lu Dahai na ang pinuno. Ito ay isang taong biglang naging mabisyo at umatake sa ibang tao na ikinagulat ng lahat. Lu Dahai, anong ginagawa mo? Baliw ka. Nakita ito ng isang negosyante sa parehong silid at galit na inakusahan siya. Lumingon si Lu Dahai. Basang-basa ang toothbrush sa kamay at tumutulo ng dugo. Napuno ng dugo ang kanyang mga braso at pisngi, lalo siyang naging mabangis. Mula ngayon, pagkatapos kunin ng grupo ng mga tao nila ang pagkain na ang magiging kontrol ko. Dahan-dahang winalis ni Lu Dahai ang mga tao gamit ang dugo ang toothbrush sa kanyang kamay. Ang kanyang 2 kapatid na sina Rongli at Yugang ay may hawak ding toothbrush, kahit na ang dulo ay walang gaanong gilid. Ngunit walang mag-aalinlangan na kung tumagos ito sa liig, maaari pa rin itong kunin ang buhay ng isang tao. Lu Dahai, anong ginagawa mo? Kababayan tayong lahat. Ano ang pinagkaiba ng ginagawa mo sa mga nagpupuslit sa hangganan? Sigaw ng isang lalaki na may halong puso. Masungit na nagmura si Lu Dahai, bastos ka, ginawa mo ito sa akin. Wala lang kayong kwenta at kailangang pakitunguhan. Nanood ka lang nung binubugbog ako, pero ngayong naintindihan ko na, hindi ko na kayo ma-take for granted. Nanonood ang mga tao. Kung may sumuway sa akin, papatayin ko muna. Ang mga tip sa toothbrush na nasa kamay ng 3 tao ay nakatutok sa sunod-sunod na galit na tao. Ngunit ang mga taong ito ay hindi nangahas na lumaban kay Zaku at sa iba pa nang si Lu Dahai ang nanguna. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na labanan si Lu Dahai at ang iba pa sa oras na ito? Ang lahat ay walang malay na umatras. Lihim silang tumingin sa paligid, nananabik sa kanilang mga puso para sa isang bayani na humakbang at tulungan silang talunin ang 3 ni Lu Dahai. Gayunpaman, walang tumayong bayani, lahat sila ay piniling maging pagong. Ang lahat ng mga taong ito ay may isang tiyak na pagkakakilanlan. Mayroong mga eksperto sa isang partikular na larangang siyentipiko, mga boss ng malalaking kumpanya, mga propesor sa mga unibersidad, at ang maharlikang pamilya ng isang maliit na bansa. Mayroon silang marangal na katayuan at pakiramdam nila ay mas mahalaga ang kanilang buhay kaysa sa mga ordinaryong tao. Napakatalino nila at hindi namumukod tangi. Pero kung magsasama-sama ang mga taong ganito, ang magiging resulta ay lulunok na lang ng lahat ang kanilang galit. Sa simula, ang tanging tao na maaaring tumayo upang tulungan silang manguna ay 3 mangingisda na may mababang antas ng edukasyon at mga taong mahilig lamang. Hindi napigilan ni Lu Dahai na matawa nang makita niya kung gaano kaduwag ang mga apo na ito. Nakita mo na ba, puro duwag ang mga tanga? Iyan pakinggan mo na lang ako at pipili na muna ako kapag kakain na. Sa kwarto ng Stowaway Gang.
Kumakain si Zaku at narinig niya ang ingay sa labas. Umiti lang siya ng sarkastiko, they started fighting among themselves so soon. Pero ayos lang. Mas maganda kung makapatay pa tayo ng konti. Anyway, walang pakialam si Zhang Yi kung sino ang mabubuhay o mamamatay sa mga taong ito. Responsable lang siya sa pagbibigay ng rasyon na pagkain. Kung mas maraming tao ang namamatay sa panahong iyon, mas madaling malutas ang problema sa supply ng pagkain. Nang makitang ang mga duwag na ito ay hindi nangahas na lumaban, si Lu Dahai ay nakaramdam ng labis na pagmamalaki, at sa parehong oras ay nakaramdam din siya ng matinding kalungkutan. Tatlo lang sila. Hanggat ang mga taong ito ay nagkukumpulan, halos 2 tao ang sasaksakin nila hanggang sa mamatay, at tiyak na matatapos sila. Ngunit ang mga taong ito ay napakatalino na walang sinuman ang handang makipagsapalaran. Sa ganitong paraan, si Lu Dahai at ang iba pa ay tinatrato ng masunurin at pinili nilang maging tahimik na mga tupa nang hindi man lang lumalaban. Napakunot ng noo si Lu Dahai pagkatapos ay lumapit at kinuha ang 2 pinakamalaking timba sa mga natitirang timba ng bigas. Balak niyang umalis ng ganoon na lang, ngunit hindi pa rin siya komportable. Kaya muli siyang tumalikod at mabangis na dumura sa iba pang mga balde ng pagkain. Ang hakbang na ito ay nagpatindig balahibo ng lahat at naging berde ang kanilang mga mukha. Kung kakainin mo ang pagkain na ito, hindi ba't ito ay katulad ng pagkain ng laway ni Lu Dahai, isang mabahong mangingisda? Ano man ang iniisip nila, si Lu Dahai ay nagdala ng 2 malalaking balde ng bigas at bumalik sa kanilang kabin kasama ang kanyang 2 kapatid na nakataas ang kanilang mga ulo. Ngunit ngayon, ang pagkain sa buong ilalim na kabin ay ganap na hindi sapat. May orihinal na 8 kabin sa kabuuan, ngunit ngayon kalahati ng pagkain ay biglang nabawasan. Ngunit mayroon pa ring 100 tao ang hindi pa nakakain. Ang pinakamasama ay ang lahat ng natitirang balde ng bigas ay nainom ni Lu Dahai na sadyang gumanti sa kanila. Matatalo ang pag-aatubili. Ang ilang mga tao ay nag-aalangan pa kung kakainin ang maruming laway ni Lu Dahai, ngunit ang ilang mga tao ay nagmamadaling lumapit upang kunin ang pagkain. Paano kung may laway? Bigas din yan. Kailangang kumain ang mga tao para mabuhay, kung hindi ay mamamatay sila sa gutom. Sa pagitan ng kaligtasan at misophobia, tiyak na pinili nila ang una. Salamat sa suporta mga bossing. Sa mga hindi pa nali-subscribe, ay mag-subscribe na kayo sa ating munting channel. Salamat.